Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Sa media day kahapon ng Los Angeles Lakers ay natanong si DeAndre Ayton kung bakit Lakers ba ang pinili niya na team. Ayon sa former number 1 pick ay pinili niya na ang Lakers sa dahilan na nakikipaglaban sila palagi para sa championship. Ito na nga daw ang biggest opportunity niya sa kanyang buhay at hindi niya ito iti-take for granted. Tila ba isa siyang sugatan na hayop at naisang patunayan ang kanyang sarili sa team na ito. Pahayag din ni Ayton na ang trabaho niya nga daw ay ang bigyan ng magandang screen si Luka Doncic upang makabuelo ito na gawin kung anuman ang gusto niyang gawin. Dahil nga daw kay Luka at LeBron ay mas ganado siya na mag-work even harder at ito daw ang gusto niya. Mga historic playmakers nga daw ito mga kaibigan na tiyak na gagawing mas madali ang lahat ng bagay para sa kanya. At tama si Ayton sa lahat ng sinabi niya mga kaibigan. Kapag naglalaro ka nga para sa Lakers ay dalawa lamang ang pwedeng mangyari. Sumikat ka ng husto dahil sa dami ng fans ng team na ito o kaya naman sumikat ka ng husto dahil sa batikos ng mga fans ito. Kung maganda nga ang lalaruin niya ay tiyak na sisikat siya ng gusto, dadami ang endorsement deals, ang kanyang followers sa social media ay aangat at talagang magiging matunog ang kanyang pangalan sa basketball world. Subalit kapag nagkalat naman siya, talagang hahabulin siya ng mga haters at makakatanggap siya ng hindi magandang mga komento sa social media. At sa bawat laro nila na pangit ang kanyang ipapakitang performance ay nais na siyang i-trade ng mga fans. Yan na nga ang blessing and curse o biyaya at sumpa ng paglalaro para sa Lakers franchise. Pwedeng mag-jumpstart ito ng iyong career o kaya naman ito ang pwedeng tumapos o magpalubog dito. Kaya naman tama si Ayton sa punto na ito ang biggest opportunity niya. Si DeAndre Ayton ay mahusay naman na player na nagawa pa din na mag-average last season ng 14 points and 10 rebounds per game. Decent starting caliber center pa rin nga mga stats na yan mga kaibigan. Subalit kung ganito nga ang stats mo at ikaw ang number 1 pick sa draft class na kinabibilangan ni Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander at Trae Young, talagang malilabel ka nga bilang bust. At para sa number 1 pick ay considered talaga siya bilang bust. Kaya naman ngayon sa Lakers kung saan milyon-milyon na tao palagi ang nanonood sa kanilang mga game, pagkakataon niya ngayon na ipakita sa lahat ang kanyang makakaya at alisin ang label sa kanya bilang cancer sa locker room at bad teammate. Dahil bukod nga sa considered siya bilang bust as a number 1 pick, madami din nga na front office members ang nagsasabi na ma-attitude si Ayton kaya naman ayaw nila dito. Ito ang rason kung bakit nawalan ng gana sa kanya ang Phoenix Suns pati na din ang Portland Trail Blazers. Bukod sa lacking effort ito sa loob ng court, andun din nga ang problema sa pakikisama niya sa buong team. So ayun nga po mga kaibigan, ang media day highlight sa DeAndre Ayton sa Lakers. Una natin siyang masisilayan na maglalaro para sa team na ito sa kanilang preseason opener laban sa Phoenix Suns sa October 4, 10 AM Philippine Time. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?